aming bayan. Dr. Gary C, good morning! Good morning, good morning, good morning. Yan. Good morning at natapos ka na sa iyong nagbabagang damdamin. Ayan. Pag-usapan natin ang nagbabagang sikmura. Ayan. Do it one more time, Dr. Gary C. Ayan. Alam itong si Dr. Gary C. Ayan, diplomate in geriatric medicine, functional medicine practitioner, medical director ng Life Extension Center for Health and Wellness. At ang topic natin ngayon, Doc, ay nagre-reklamo itong si Jackie minsan. Ayan. Sinisikmura. Ayan. Madalas tayo mga Pinoy nagreklamo sa pagdating ng sikmura ay yung bang parang acidic ba? Ayan. Dahil nalipasan ba ng gutom? Ayan. Ito ba yung tinatawag na GERD ba? GERD. Ayan. Bakit nangyari itong pagiging acidic natin sa sikmura, Dr. Gary, ha? Yung tinatawag na GERD. Alam mo, Lakay Deo and Jackie, pag pinag-usapan natin muna yung pinakasimpleng problema na kadalasan sa mga bata-bata ay yung pangangasim ng sikmura. So yan yung tinatawag nyo hyperacidity. Ayun, yung pala yun. Bakit ba nagkaka-hyperacidity? Maraming dahilan at kadalasan ay may tutukoy mo na lifestyle ang problema. Yung kinakain, yung pag-inom ng alak, soft drinks, sigarilyo, Kapel, Doc. kape, maaaring rin mag-cause niya, stress at marami pang iba. Even medications, So, mga gamot. No? ang Starbucks pala, nakaka-hyperacidity. Posible sa isang Pagka banda. sobra, ayan, Sa isang banda, pag sobra. No? So nag-umpisa yan sa hyperacidity at ito yung sa salitang hyperacidity, pagtaas ng asido ng sikmura. Normally, meron naman tayong asido sa sikmura para tunawin yung ating mga kinakain. Paano na ba ng Normal pagkain yan, yung acid? Oo, normal yan, no? Pero pag ito'y sumobrang taas at hindi napigilan ng pagtaas, naapektuhan yung tinatawag na esophageal sphincter. Itong esophageal sphincter, mula sa tubo ng ating daanan ng pagkain, papuntang stomach o sikmura, meron dyan parang gate valve na nagbabantay na ang asido hanggang sikmura lang. Hindi pwedeng aakyat yung Tumaas, asido papuntang esophagus, daanan ng pagkain, hanggang sa may ngala-ngala. Ala. Kaya minsan, pag ito'y tumataas ang asido at humina yung pinaka-gate valve natin, nasira, yung asido, paakyat na yan. Ang tawag doon sa pag-akyat ng asido, acid reflux. Yung pala yun. Narinig natin acid reflux. Kaya pala feeling mo Acid. minsan Ang tawag na GER. Kasi pag linagyan mo ng letter D sa dulo, yun na yung ang tawag doon, GERD. Pag wala, GER lang, GER. girl. So, normal sa atin lahat na pag kumain tayo, after malipas ng ilang minuto, parang napadighay ka na maasim. Normal yon. Pero ang nagiging problema kung ito'y napapadalas, yung tinatawag na gastroesophageal reflux na normal na nangyayari sa atin, pag ito'y umabot ng 2-3 beses sa isang linggo pataas, Ala. may disease na sa dulo. So nagkakaroon ka na ng GERD sa dulo. Sakit na yun. Ala. Kasi ang GERD or yung GER lang, yung GER, nangyayari sa lahat yan. Temporary lang yan at paminsan-minsan, may nakain ka na nasa asim. Baka Normal. naman na dighay lang yan, Doc. Dighay. Ayan, Tama. Dighay is one word na ginagamit natin. Pero may kasamang asido. Iba yung digay na hangin lang. Iba yung dumigay ka na nalasahan mo maasim. I'm sure lahat ng nakikinig na experience na yan. Pero pag ito'y humigit sa 2 pataas sa isang linggo nangyari, ang tawag na dyan, GERD. Meron ng disease o gastroesophageal reflux disease. Ngayon, ang problema lang natin dito, minsan, napapagkamalang inatake sa puso isang tao. Bakit? Dahil ang sakit niya ay maasim, bloated, tapos umakit yung asido, kaya tinawag na heartburn. Para mainit ng dibdib. Heartburn. At minsan, sumasabay pa may palpitation, parang kinabahan ka. So, Baka naman nakita ka na ng magandang actress sa mall. Hindi ba ganun yun? nangyayari yan. Nangyayari yan. Oo, pero palpitation lang, walang asim. Yung nakita mo siguro may asim, pero ikaw wala. So si Congressman, palpitation yun. Palpitation. So, nung nakita niya, na-imagine niya, nagpa-palpitate. Pero ang worry natin dito,
pag ito'y paulit-ulit na, nagkakaroon na ng iba-iba mga complication. Oh. Meron ba sa inyo na palaging pakiramdam mo may plema pero pagdura wala naman? Aha. Ibig sabihin baka namamagana yung ngala-ngala because of the acid. Aha. Possible magkaroon ka ng tinatawag na erosive erosive esophagitis. Ibig sabihin yung mismong daanan ng pagkain mo na nagkaroon ng paso o na-burn. So from the word erosion. So, ito mga ito, kaya naman ayusin kung ang pasyente lang, unang-una, may disiplina muna sa pagkain. Hindi ang tanong, anong gamot agad? Kasi kadalasan yun ang problema sa pasyente. Dok, sinisikmura ko, masakit ang tiyan ko, anong gamot? Pero Bang iinumin. hindi yun ang solusyon. Tama na may gamot Aha. para doon sa naramdaman mo, makontrol yung pagtaas ng asido. Pero bakit tumaas yung asido? Yun ang alamin natin. So, itong importante. Number one, alisin na yung sigarilyo. Oh. Tigil na pag-inom ng alak. Kumain ng Kahit, mga tamang pagkain. Kahit moderately lang, Dok. Kahit isang kutsarita lang ng vitamin E. Ayan. Moderately pwede. Pero kung meron ka ng ganitong problema, siguro, teka muna, magpagaling ka muna. Something like that. Okay. So, pwedeng vitamin E. So, yung pagkain na maanghang, pagkain ng mga maasim o citrus fruits and Tayo dyan. citrus fruits and Kaya whatever. pala itong si Sister Al, minimerienda yung siling labuyo. Ayan. Kaya pala nagkakaroon ng Yeah. GERD ito. So, Ayan. pwede. Oo. Well, too much stress, too much thinking, puyat, overweight, lahat ito masasabing factors. At kung may nainom kayong gamot na nireseta ng doktor sa anumang sakit at naramdaman nyo na yan na, nag-umpisa nangangasimang dyan, balik kayo sa doktor. Baka kailangan adjust or palitan yung gamot. Yung, Dok, yung sa pag-inom ng kape, yung pag umiinom ba ng kape nang walang laman yung sikmura, yun din po ba possible na mag-trigger? Possible. Ngayon ang tanong, bakit ako uminom ako ng kape? Okay naman ako. May ganun mga sinasabi. Ano pa, Jim's Coffee yan. Oo. Ayan, ayan, okay yan. So, hindi lahat. Oo, hindi lahat maaaring magkaroon ng ganon. But syempre, may mga tao naman na sensitive sa caffeine, konting inom, di makatulog, Oo, palpitation, tama, oo. pininervyos. Uminom ng kape sa hapon, di na Kasi- makatulog sa gabi. Tama yun, no? So, when we talk about yung lifestyle, palaging mahalaga yan sa anumang sakit. Sa alta presyon, sa diabetic, lahat palaging lifestyle, yung tamang pagkain, ehersisyo, yung mga ganyan. Pero Doc Gary, alam natin na marami ang nakaranas sa atin ng mga ito. Ayan, alam natin, lalo na abala tayo sa trabaho, sa bahayan, minsan naapekto ng pagtulog natin. Bukod sa pag-inom ng gamot, ayan, ano pa ba yung mga may payo yung mga self-help tips? Ayan, o lifestyle changes na pwedeng gawin sa bahay na hindi na pupunta kay Dr. Gary C. o kaya sa ospital. Yun ang layunin natin na huwag na nga kayo pumunta, makinig kayo, sumunod, at baka ayos na, di ba? Kung kayo'y napayuhan ng doktor nyo ng gamot para sa GERD or sa anumang sakit, tuloy nyo. Huwag nyong titigil ng walang pahintulot ng doktor. Pero tulad ng sinabi ko, na yung inyong pagbabago sa inyong ginagawa sa pang-araw-araw ay mahalaga din. Isa sa pwede kong ipayo ay number one, kumain sila ng maayos, bawal ang malipasan ng gutom, make sure na pagkakain sila may tinatawag na small frequent feeding, mas madalas pero paunti-unti. Bawal sobrang gutom, bawal naman sobrang bondat. Importante rin sa akin na kung kayo po ay overweight, magbawas ng timbang. Tanggalin niyo po yung mga maling bisyo na nabanggit ko kanina. At kung meron kayong mga ininom na gamot na napansin niyo nagkaroon kayo ng gantong nararamdaman, balik kayo sa doktor niyo magpasuri. May mga ibang tips like kung kayo may GERD, huwag kayo matulog kayo more on the left side. Kung higa kayo, left side. Mas maganda, mas hindi Left side. nakakakyat yung asido Ganun ba? Base sa anatomy, yung position Left ng side. stomach, hindi nakakakyat yung asido papuntang ngalangalan nyo o papuntang esophagus kung kayo natutulog on the left side. That's number one. Number two, mas mataas ang inyong ulo. Hindi pwedeng flat ang inyong paghiga. Huwag kakain ng busog na busog, lalo na sa gabi, magpalipas ng at least 3 hours yung huling kain bago matulog. 3 hours? These are basic na pag ginawa ng pasyente,
makakaramdam na kagad ng improvement. Mm. Then, ang isa pang advice is gumuya, maigi. Pag kayo kumakain, huwag kayong daldal ng daldal na pumapasok ang hangin. Huwag kayong uminom ng soft drinks na carbonated drinks. Lahat ito ay magdadagdag sa inyong problema. Lalo sa pagtulog. Iwasan ng spicy foods. Pinakamahalaga yung iwasan yung spicy food o yung mga maasim na mga prutas. So Pati prutas, ano Oo. maasim, ha? So hindi porket Suka. prutas okay na, no? Sa prutas na. Advice ko, papaya. Dahil meron ng taglay na digestive enzyme na papain. Makakatulong yan sa better digestion. Kumain ng mga pagkain na tinatawag na probiotics, yung mga kimchi, yung mga yogurt, makakatulong yan. Oo. But ang problema lang, Probiotics pala tawag dyan. Oo. probiotics, no? Kasi yung probiotics are good bacteria na na-enhance niya or binabalance niya yung ating tinatawag na gut health. So yung stomach natin, may mga bacteria yan. Pag hindi balanse ang good and bad, mas marami ang bad, alam nyo na kung ano nangyayari. Ayan. So, ang gusto natin, mag-take kayo ng mga probiotics, pwedeng pagkain, pwede rin mga supplements na, may mga capsule, may mga tablet, may mga powder form. Ako, binibigay ko sa mga pasyente ko yung powder form kasi unang-una sa bibig pala nag-uumpisa na ang digestion Oo. Meron ako rito, Yan. ano pa to? Strawberry yogurt flavor. Ayan. Yan. Probiotic, 19 probiotic Probiotic. strains. Food supplement powder. Ayan. Parang pulburon lang yan, ano? Pulburon. Ayan. So usually yung binabanggit mong 19 strain na yan, ayan ay 19 good bacteria na pinagsama sa powder na yan. So kung tutusin mo, may maririnig tayo ng mga naiinom na mga isa lang ang laman. Ano? Lactobacilli, Shirota strain. Kaya nga isa lang eh. Pero ito, 19. 19 good bacterias na bakit New user get. nandun yan sa combination ng mga bacteria na pinagsama-sama. Okay. So yan yung kagandahan. Ayan, okay, Doc Gary. So ano ang iyong golden rule? Ayan, para tuluyang maiwasan ang GERD. At para sa magustong magpa-check up po, humingi ng payo, saan po kayo maaring makontak o mapuntahan, Dr. Gary? Alam nyo, Lakay, sa lahat ng mga nakikinig, disiplina talaga ang pinakamahalaga sa anumang uri ng sakit para kayo gumaling o makaramdam ng ginhawa. Kung hindi nyo susundin yung mga pinapayo ko pagdating sa dapat yung gawin at dapat yung iwasan, magdudusa po kayo habang buhay. Ala, wag naman. Hindi. Baka Ganun natakot na po talaga. yung mga... Totoo. Kasi alam mo, madaling magpakonsulta, madaling magbasa ng mga information, pero yung pagsunod ang pinakamahirap. Yan ang napansin ko sa mga pasyente. Totoo po yan. But we're giving them some advices na pag-isipan nila, baka yan pala ang problema, yung maling ginagawa. At kung gusto nyo po yung mga pinapayo ko ngayon, mamaya sa aking Facebook, sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C., i-discuss ko itong diniscuss natin ngayon para mabasa nila, mapanood nila kung paano yung mga tamang dapat gawin. Ayan. Sama pa paano dyan, Doc? Sa iyong FB? Sa FB, sa Gabay sa Kalusugan, Gabay sa Kalusugan. Dr. Gary C. Dr. Gary C. Telephone number? Pwede silang tumawag sa aking clinic sa 8911-1314. Ulit, Ayan. 8911-1314. Yan po yung The Life Extension Center for Health and Wellness. At tumawag po kayo kung gusto nyo po magpakonsulta by appointment lang po sa clinic Ayan. Sa Quezon City yan. sa Quezon City. Central Diliman na Quezon City. Malakas, ayan. Malakas Street, Quezon City. Dr. Gary, sir, ayan, maraming salamat. And next time, do it one more time. Ayan. Yes! Several times. Ayan. Nagbabagang Balik-balik. damdamin. Ayan. Dr. Gary si po mahabigan. Thank you, Doc, sa iyong mga payo. Ayan. At ayon sa ating bubita Miss Jackie, yung oras na ba tayo? Bukas na lang. Ayan. Sige, tapusin ko na. Ayan. Ayon na, kasi si Dr. Gary si di raw aalis pagkat di natapos ha. Ayon na sa ating bubita, ang nasabing actress ay naging girlfriend ng dating basketball player. Ayan. At naging boyfriend din ng aktor. Ayan, marami, ha? At mga sikat na negosyante, Sister Jackie, ha?
At ito ay nakita rin sa derby. Ayan. Kilala ko na yan. Ang alam mo yan. Kilala mo na pala ni Dr. Dong. Nawala ni Doc. Ayan. Narinig lang yung derby. Kilala na kaagad. Your business is our business. Ano ang your business is our business, Miss Jan?